Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang panalangin ay isang mahalagang bahagi ng buhay Kristiyano at ang buhay panalangin ng isang tao ay dapat na paunlarin. Hindi lamang naaapektuhan ng panalangin ang ating buhay at ang buhay ng iba, ngunit ito rin ay isang paraan upang humarap sa Panginoon at lumago sa ating relasyon sa Kanya. Ang puso ng panalangin ay isang pagsamba sa Panginoon. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay diin ng kapangyarihan at layunin ng panalangin. At dahil dito, hindi ito dapat pabayaan. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Mga taga-Filipos chapter 4 verse 6. O Diyos, kung wala kayo, wala akong anuman. Ang bawat mabuti at perpektong kaloob ay nagmumula lamang sa inyo. Ngunit kung minsan, tinitingnan ko ang mga kaloob na ibinigay ninyo sa akin bilang isang bagay na nararapat lamang sa akin. Minsan, natutokso akong itago ang aking kayamanan, oras at mga mapagkukunan sa halip na ibahagi ang mga ito sa iba. Sa huli, alam kong ako ay pinagpala upang maging isang pagpapala, kaya't mangyaring tulungan akong mahusay. Na pangasiwaan ang mga kaloob na ipinagtatiwala ninyo sa akin. Gawin akong isang taong nabubuhay at nagbibigay ng bukas palad sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang panalangin para sa kapahingahan. O Diyos, sa isang mundo na niluluwalhati ang pagiging abala, napakadaling punan ang aking oras ng mga bagay na hindi mahalaga. Kung hindi ako mag-iingat, mamamanhid ako o mapupundi dahil hindi ako lumikha ng sapat na puwang upang makapagpahinga sa inyong presensya araw-araw. Kailangan ko na babago ninyo ang paraan ng aking pag-iisip at pamumuhay. Kailangan ko na matulungan ninyo na makagawa ng puwang para sa pamamahinga. Tulungan ninyo ako lumapit sa inyo araw-araw. Nais ko lamang na makasama kayo sa ngalan ni Jesus. Amen. Isang panalangin para sa pagbabasa ng salita ng Diyos. O Diyos, salamat sa pagpapakita sa akin ng mga landas na patungo sa buhay. Lubos akong nagpapasalamat na maaari kong maranasan ang kagalakan sa inyong presensya magpakailanman. Tulungan ninyo akong mamuhay gaya ng nararapat sa mga tinawag ninyo sa pamamagitan ng paggugol ng oras sa inyong banal na salita. Hindi ko kailanman nais na makaligtaan na ang pagtatamo ng banal na kasulatan ay isang kaloob. Kaya't mangyaring gawin akong sabik na basahin ang inyong mga salita. Ipakita ang inyong kalooban sa akin habang gumugugol ako ng oras sa inyong presensya. Turuan ninyo ako ng inyong salita na siyang katotohanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, salamat sa iyong kagandahang loob
at pusong may matamis na habag. At salamat sa iyo na sa panahon ng aking matinding paghihirap at pagdurusa ay malumanay kang nagdala ng ibang tao sa tabi ko upang lumakad kasama ko sa iba't ibang panahon ng aking buhay, upang aliwin at hikayatin, tumulong at magpayo. Salamat sa iyo para sa lahat ng mga taong ginamit mo upang lumapit sa akin, upang maging iyong mga kamay upang tumulong. Ang iyong mga bisig upang suportahan at ang iyong puso na mahalin. Salamat na hindi mo kami pinabayaan o iniiwan na walang ginhawa. Ngunit madalas na nagpapadala ng mga shower ng pampalamig na sa pamamagitan ng iyong maraming tapat na saksi at iba pang mga paraan ng suporta. Salamat, Panginoon, na ikaw ay tunay na Ama ng mga kaawaan at Diyos ng lahat ng kaaliwan. At ipinagdarasal ko na kung paanong ginamit mo ang marami sa iyong mga anak upang makisama sa akin at samahan ako sa mga panahong iyon, na iyong kitilin ang aking buhay at gamitin ako bilang sisidlan ng kaaliwan at aliw sa iba. Sino ang naghaharap sa mga katulad na paghihirap at sila mismo ay nangangailangan ng kaginhawaan at tulong? Gamitin mo ako, ipinagdarasal ko, na aliwin ang iba na nagdurusa ng kapighatian sa makadiyos na kaaliwan na ako mismo ay inaliw mo. Tinatanong ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama, nais kong iangat ang lahat ng aking mga kapatid sa Panginoon sa buong mundo. Alam na tayo ay nagkakaisa kay Kristo sa pamamagitan ng panahon at sa kawalang hanggan. Panginoon, ang maapoy na mga pagsubok at matinding pag-uusig na dumarating sa napakaraming anak mo, sa napakaraming bahagi ng mundo, at lalong tumitindi at kasuklam-suklam. At itinataas ko ang bawat buhay na nakaharap sa mga kakilakilabot na ang masasamang tao ay ginagawa ang napakaraming tao mo. Ama, bawat isa ay miyembro ng iyong pamilya at lahat tayo ay iyong mga anak at nagkakaisa sa katawan ni Kristo. Tumingin sa awa sa lahat ng nahaharap sa gayong maapoy na pagsubok at pag-uusig. Tulungan at suportahan, protektahan at iligtas, aliwin at tulungan at hikayatin at palakasin ang bawat isa sa kanilang panahon ng pagsubok. At panatilihin ang mga ito ay nananalangin kami mula sa kamay ng kanilang mga kaaway na ang puot laban sa iyo ay ibinubuhos sa napakaraming ng iyong mga anak. Naway makahanap sila ng lakas ng loob na tumayo ng mahigpit sa masamang araw na ito, at naway matanggap nila ang iyong sapat na biyaya sa masaganang sukat. Paramihin ang biyayang dapat tiisin at naway makaharap sila ng panghihikayat, katiyakan at pag-asa sa kaalaman na gaano man katindi ang kanilang mga pagsubok at kaguluhan, sila ay isang sandali lamang. Ngunit magbubunga sa kanila ng isang kaluwalhatian na higit sa kasalukuyang pagdurusa
na kanilang tinitiis. Alam na sila ay kalahok sa pagdurusa ng kanilang tagapagligtas. Ito ay hinihiling ko sa mahalagang pangalan ni Jesus. Amen. Ama, kung paano ako nagpapasalamat sa iyo na si Jesus ay aking mabuting pastol at nandyan upang aliwin at palakasin ang mga oras ng pagdurusa, kalungkutan, sakit at pagkawala. Salamat na ang iyong tungkod at tungkod ay nagpapanatili sa akin anuman ang panahon ng buhay na aking dinadaanan at gaano man kahirap ang panahon. Pinupuri ko kayo, Panginoon, sapagkat ikaw ang aking matibay na muog. Sa kaninong walang hanggang bisig ay tumatakas ako para sa proteksyon at kaligtasan, sapagkat ikaw ay nangako na itaguyod ako ng kanyang kamay ng iyong katwiran. Salamat na sa gitna ng pagdurusa at pagkabalisa, hindi mo ako pinabayaan o pinabayaan. At kapag nahaharap ako sa mga oras ng kalungkutan at paghihiwalay, ang iyong ipinangakong biyaya ay sapat na upang dalhin ako. Panginoon, alam ko na bilang iyong anak ay talagang pinagpala ako na makapagpahinga sa iyo bilang aking pang-araw-araw na kasama, aking tapat na mang-aaliw at aking matalinong tagapayo. Salamat sa pagdadala mo sa akin sa puntong ito ng aking buhay at sa matyagang pagtuturo sa akin ng aral ng iyong walang humpay na katapatan. Gamitin mo ako, ipinagdarasal ko, na magbigay ng kaginhawaan, pagsasama at payo sa iba pang malungkot at nawawalang maliliit na tupa, na nangangailangan din ng lakas ng kanilang mabuti at tapat na pastol. At magpatuloy akong manalangin upang itaguyod at turuan ako ng higit pa sa iyong kaginhawaan at lakas, biyaya at pagmamahal. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama ng lahat ng awa at biyaya, kung paano ko pinagpapala at pinasasalamatan ka sa pagpapadala sa iyong anak upang tiisin ang nakababahalang kahihiyan, malupit na pagdurusa at hindi makatarungang pagsisisi sa mga siya ay dumating upang iligtas. Salamat kay Jesus at salamat sa lahat ng kanyang tiniis alang-alang sa akin, sapagkat kung hindi niya kinuha ang malupit na kaparusahan para sa aking kasalanan na nararapat sa akin, ako ay walang hanggang ihihiwalay sa iyo, aking Ama. At iyon ay masyadong nakakagulat sa isang pag-iisip para isipin. Salamat sa pagpapadala kay Jesus upang ipanganak bilang isang tao. Salamat sa iyo na kahit siya lamang ang iyong anak na ipinanganak, siya ay naging aming mapagbiyayang halimbawa at nagpakumbaba at natuto ng pagsunod mula sa maraming bagay na kanyang dinanas sa buong buhay niya. Salamat sa kanyang kahangahangang halimbawa ng pag-aaral ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang dinanas at sa pagkamatay sa krus para sa mga kasalanan ng mundo at para sa aking mga kasalanan din. Ang aking puso ay nagagalak
sa magalang na papuri sa iyo, aking Ama, at ang aking nagpapasalamat na pasasalamat ay tatatak sa buong kawalang hanggan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Amen. Mahal na Panginoon, salamat sa maraming mahahalagang pangako sa iyong salita na nagbibigay katiyakan sa atin na ang iba't ibang pagdurusa na ating kinakaharap ngayon ay sa maikling panahon lamang at hindi karapat-dapat na ikumpara sa kaluwalhatian na ihahayag sa atin sa walang hanggang panahon na darating. Salamat na ang sakit na dapat nating tiisin ay para sa isang panahon at magbibigay daan sa kagalakan na hindi masabi at puno ng kaluwalhatian. Alam na tayo ay pinangakuan ng walang hanggang kapahingahan kapag ang lahat ng luha ay mapupunasan sa ating mga mata. Lahat ng kaluwalhatian ay maging sa Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng lahat ng kaawaan at ang Diyos ng lahat ng kaaliwan, na umaaliw sa atin sa lahat ng ating mga kabagabagan, upang ating aliwin ang mga nasa anumang kabagabagan ng kaaliwan na ating tinatanggap mula sa Panginoon, kung paano natin pinupuri ang iyong banal na pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang panalangin ay isang mahalagang bahagi ng buhay Kristiyano at ang buhay panalangin ng isang tao ay dapat na paunlarin. Hindi lamang naaapektuhan ng panalangin ang ating buhay at ang buhay ng iba, ngunit ito rin ay isang paraan upang humarap sa Panginoon at lumago sa ating relasyon sa Kanya. Ang puso ng panalangin ay isang pagsamba sa Panginoon. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay diin ng kapangyarihan at layunin ng panalangin. At dahil dito, hindi ito dapat pabayaan. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Mga taga-Filipos chapter 4 verse 6. O Diyos, kung wala kayo, wala akong anuman. Ang bawat mabuti at perpektong kaloob ay nagmumula lamang sa inyo. Ngunit kung minsan, tinitingnan ko ang mga kaloob na ibinigay ninyo sa akin bilang isang bagay na nararapat lamang sa akin. Minsan, natutokso akong itago ang aking kayamanan, oras at mga mapagkukunan sa halip na ibahagi ang mga ito sa iba. Sa huli, alam kong ako ay pinagpala upang maging isang pagpapala, kaya't mangyaring tulungan akong mahusay. Na pangasiwaan ang mga kaloob na ipinagtatiwala ninyo sa akin. Gawin akong isang taong nabubuhay at nagbibigay ng bukas palad sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang panalangin para sa kapahingahan. O Diyos, sa isang mundo na niluluwalhati ang pagiging abala,
Napakadaling punan ang aking oras ng mga bagay na hindi mahalaga. Kung hindi ako mag-iingat, mamamanhid ako o mapupundi dahil hindi ako lumikha ng sapat na puwang upang makapagpahinga sa inyong presensya araw-araw. Kailangan ko na babago ninyo ang paraan ng aking pag-iisip at pamumuhay. Kailangan ko na matulungan ninyo na makagawa ng puwang para sa pamamahinga. Tulungan ninyo ako lumapit sa inyo araw-araw. Nais ko lamang na makasama kayo sa ngalan ni Jesus. Amen. Isang panalangin para sa pagbabasa ng salita ng Diyos. O Diyos, salamat sa pagpapakita sa akin ng mga landas na patungo sa buhay. Lubos akong nagpapasalamat na maaari kong maranasan ang kagalakan sa inyong presensya magpakailanman. Tulungan ninyo akong mamuhay gaya ng nararapat sa mga tinawag ninyo sa pamamagitan ng paggugol ng oras sa inyong banal na salita. Hindi ko kailanman nais na makaligtaan na ang pagtatamo ng banal na kasulatan ay isang kaloob. Kaya't mangyaring gawin akong sabik na basahin ang inyong mga salita. Ipakita ang inyong kalooban sa akin habang gumugugol ako ng oras sa inyong presensya. Turuan ninyo ako ng inyong salita na siyang katotohanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, salamat sa iyong kagandahang loob at pusong may matamis na habag. At salamat sa iyo na sa panahon ng aking matinding paghihirap at pagdurusa ay malumanay kang nagdala ng ibang tao sa tabi ko upang lumakad kasama ko sa iba't ibang panahon ng aking buhay, upang aliwin at hikayatin, tumulong at magpayo. Salamat sa iyo para sa lahat ng mga taong ginamit mo upang lumapit sa akin, upang maging iyong mga kamay upang tumulong. Ang iyong mga bisig upang suportahan at ang iyong puso na mahalin. Salamat na hindi mo kami pinabayaan o iniiwan na walang ginhawa. Ngunit madalas na nagpapadala ng mga shower ng pampalamig na sa pamamagitan ng iyong maraming tapat na saksi at iba pang mga paraan ng suporta. Salamat, Panginoon, na ikaw ay tunay na Ama ng mga kaawaan at Diyos ng lahat ng kaaliwan. At ipinagdarasal ko na kung paanong ginamit mo ang marami sa iyong mga anak upang makisama sa akin at samahan ako sa mga panahong iyon, na iyong kitilin ang aking buhay at gamitin ako bilang sisidlan ng kaaliwan at aliw sa iba. Sino ang naghaharap sa mga katulad na paghihirap at sila mismo ay nangangailangan ng kaginhawaan at tulong? Gamitin mo ako, ipinagdarasal ko, na aliwin ang iba na nagdurusa ng kapighatian sa makadiyos na kaaliwan na ako mismo ay inaliw mo. Tinatanong ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama, nais kong iangat ang lahat ng aking mga kapatid sa Panginoon sa buong mundo. Alam na tayo ay nagkakaisa kay Kristo sa pamamagitan ng panahon at sa kawalang hanggan. Panginoon,
ang maapoy na mga pagsubok at matinding pag-uusig na dumarating sa napakaraming anak mo, sa napakaraming bahagi ng mundo, at lalong tumitindi at kasuklam-suklam. At itinataas ko ang bawat buhay na nakaharap sa mga kakilakilabot na ang masasamang tao ay ginagawa ang napakaraming tao mo. Ama, bawat isa ay miyembro ng iyong pamilya at lahat tayo ay iyong mga anak at nagkakaisa sa katawan ni Kristo. Tumingin sa awa sa lahat ng nahaharap sa gayong maapoy na pagsubok at pag-uusig. Tulungan at suportahan, protektahan at iligtas, aliwin at tulungan at hikayatin at palakasin ang bawat isa sa kanilang panahon ng pagsubok. At panatilihin ang mga ito ay nananalangin kami mula sa kamay ng kanilang mga kaaway na ang puot laban sa iyo ay ibinubuhos sa napakaraming ng iyong mga anak. Naway makahanap sila ng lakas ng loob na tumayo ng mahigpit sa masamang araw na ito, at naway matanggap nila ang iyong sapat na biyaya sa masaganang sukat. Paramihin ang biyayang dapat tiisin, at naway makaharap sila ng panghihikayat, katiyakan at pag-asa sa kaalaman na gaano man katindi ang kanilang mga pagsubok at kaguluhan, sila ay isang sandali lamang. Ngunit magbubunga sa kanila ng isang kaluwalhatian na higit sa kasalukuyang pagdurusa na kanilang tinitiis. Alam na sila ay kalahok sa pagdurusa ng kanilang tagapagligtas. Ito ay hinihiling ko sa mahalagang pangalan ni Jesus. Amen. Ama, kung paano ako nagpapasalamat sa iyo na si Jesus ay aking mabuting pastol at nandyan upang aliwin at palakasin ang mga oras ng pagdurusa, kalungkutan, sakit at pagkawala. Salamat na ang iyong tungkod at tungkod ay nagpapanatili sa akin anuman ang panahon ng buhay na aking dinadaanan at gaano man kahirap ang panahon. Pinupuri ko kayo, Panginoon, sapagkat ikaw ang aking matibay na muog. Sa kaninong walang hanggang bisig ay tumatakas ako para sa proteksyon at kaligtasan, sapagkat ikaw ay nangako na itaguyod ako ng kanyang kamay ng iyong katwiran. Salamat na sa gitna ng pagdurusa at pagkabalisa, hindi mo ako pinabayaan o pinabayaan. At kapag nahaharap ako sa mga oras ng kalungkutan at paghihiwalay, ang iyong ipinangakong biyaya ay sapat na upang dalhin ako. Panginoon, alam ko na bilang iyong anak ay talagang pinagpala ako na makapagpahinga sa iyo bilang aking pang-araw-araw na kasama, aking tapat na mang-aaliw at aking matalinong tagapayo. Salamat sa pagdadala mo sa akin sa puntong ito ng aking buhay at sa matyagang pagtuturo sa akin ng aral ng iyong walang humpay na katapatan. Gamitin mo ako, ipinagdarasal ko, na magbigay ng kaginhawaan, pagsasama at payo sa iba pang malungkot at nawawalang maliliit na tupa, na nangangailangan din ng lakas ng kanilang mabuti at tapat na pastol. At magpatuloy akong manalangin upang itaguyod
at turuan ako ng higit pa sa iyong kaginhawaan at lakas, biyaya at pagmamahal. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama ng lahat ng awa at biyaya, kung paano ko pinagpapala at pinasasalamatan ka sa pagpapadala sa iyong anak upang tiisin ang nakababahalang kahihiyan, malupit na pagdurusa at hindi makatarungang pagsisisi sa mga siya ay dumating upang iligtas. Salamat kay Jesus at salamat sa lahat ng kanyang tiniis alang-alang sa akin, sapagkat kung hindi niya kinuha ang malupit na kaparusahan para sa aking kasalanan na nararapat sa akin, ako ay walang hanggang ihihiwalay sa iyo, aking Ama. At iyon ay masyadong nakakagulat sa isang pag-iisip para isipin. Salamat sa pagpapadala kay Jesus upang ipanganak bilang isang tao. Salamat sa iyo na kahit siya lamang ang iyong anak na ipinanganak, siya ay naging aming mapagbiyayang halimbawa at nagpakumbaba at natuto ng pagsunod mula sa maraming bagay na kanyang dinanas sa buong buhay niya. Salamat sa kanyang kahangahangang halimbawa ng pag-aaral ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang dinanas at sa pagkamatay sa krus para sa mga kasalanan ng mundo at para sa aking mga kasalanan din. Ang aking puso ay nagagalak sa magalang na papuri sa iyo, aking Ama, at ang aking nagpapasalamat na pasasalamat ay tatatak sa buong kawalang hanggan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Amen. Mahal na Panginoon, salamat sa maraming mahahalagang pangako sa iyong salita na nagbibigay katiyakan sa atin na ang iba't ibang pagdurusa na ating kinakaharap ngayon ay sa maikling panahon lamang at hindi karapat-dapat na ikumpara sa kaluwalhatian na ihahayag sa atin sa walang hanggang panahon na darating. Salamat na ang sakit na dapat nating tiisin ay para sa isang panahon at magbibigay daan sa kagalakan na hindi masabi at puno ng kaluwalhatian. Alam na tayo ay pinangakuan ng walang hanggang kapahingahan kapag ang lahat ng luha ay mapupunasan sa ating mga mata. Lahat ng kaluwalhatian ay maging sa Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng lahat ng kaawaan at ang Diyos ng lahat ng kaaliwan, na umaaliw sa atin sa lahat ng ating mga kabagabagan, upang ating aliwin ang mga nasa anumang kabagabagan ng kaaliwan na ating tinatanggap mula sa Panginoon, kung paano natin pinupuri ang iyong banal na pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.